Ito ang reading mo, Cancer. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Isa general reading kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. Pasensya na sa aking boses at ako'y may upo at sipon. At the bottom of the deck, Six of Cups. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung may mga bagay kang gustong ibigay, itulong doon sa mga taong mahal mo, or may mga bagay kang binabalikan sa nakaraan na memories na hindi mo makalimutan dahil andun yung puso mo. Kumbaga, naka-attach pa rin sa'yo kung ano yung mga bagay na naaalala mo dahil para sa'yo mahalaga yun at napaka-importante ng mga memories na yun para sa'yo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na ngayon iniisip mong i-secure yung future mo, gawin yung makakaya mo na maging stable yung buhay mo. Andun yung pagmamahal na binibigay mo sa sarili mo, pinupunuan mo lahat yon hanggat kaya mo. Tumutulong ka hanggat makakaya mo dun sa mga taong nangangailangan. Binibigay mo lahat ng makakaya mo. Sa mo may darating na blessing. May mga pangarap ka pa na gusto mo pang maabot. Pero tinitignan mo kung paano kasi nandun yung nakikita mong mahirap siya na makuha at hindi ganun kadali. Nakikita ko na ngayon yung intuition mo mas malakas. And you need to listen yung inner divine mo. Sometimes yung gabay mo, ang Diyos Ama kumukonek dyan. Binibigyan ka ng mga tamang ideas na makakatulong sa sitwasyon mo. May mga gumugulo sa isipan mo. Sometimes nandun ka sa point na nai-stress ka or nagpapalungkot sa'yo. May mga paraan kang ginagawa to build your finances, yung pera mo, yung karir mo, yung trabaho mo. May bago kang journey dito na tatahakin, na gagawin, na umpisahan. Clarify natin ang Four of Pentacles. Eight of Pentacles and Knight of Cups. Nakikita ko na andun yung pagsusumikap mo dahil masaya ka dun sa trabaho mo, sa kung ano yung meron ka. Mahal mo yung ginagawa mo. Kaya mas lalo kang nagsusumikap. And lahat naman ng pagsusumikap na yan, at the end, meron din niyang aanihin ka dyan. Clarify natin ang Six of Pentacles. The Star and King of Swords. Andun yung umaasa ka pa rin dun sa pangarap mo na makamit mo yun. And nakikita ko na may mga desisyon ka dito na pinag-iisipan ng malalim. Clarify natin ang The High Priestess. Page of Cups and the Tower. May mga pangarap ka dito na palagi mong iniisip at meron ka naman na bagong darating sa'yo dito.
Kasi nag-end na yung situation sa past and may papasok na bago ngayon sa buhay mo dahil alam mo naman kung ano yung kailangan mong gawin dun para makapag-umpisa dun sa mga pangarap mong yun. Clarify natin ang Three of Pentacles. Death and the Hermit. Nakikita ko na may mga binabalikan ka sa nakaraan na memories. And unti-unting nagbabago ngayon yung pananaw mo sa buhay. Kasi may mga ginagawa ka dito na paraan to build yung pangarap mo, yung future mo. Some of you may parating dito na pwedeng collaboration or something about sa trabaho. Clarify natin ang Two of Cups. Five of Wands and the Magician. Nandun yung nag-struggle ka, dun sa passion na yun, na meron ka sa past. Pero ngayon, gumagawa ka ng paraan para maiayos kung ano yung mga bagay na pangarap mo sa buhay, especially pagdating sa puso mo. Clarify natin ang Page of Cups. Four of Swords and Nine of Swords. Sometimes, andun ka sa point na pinagdarasal mo, na maabot mo pa rin kung ano yung pangarap mo. Nawawalan ka na ng pag-asa kasi ilang beses mo tinry, nagpifailed ka. Kaya nandun ka sa point na na-stress ka, nalulungkot ka. Clarify natin ang Nine of Swords. Queen of Pentacles and Seven of Swords. Nakita ko dito na you're trying to risk everything na kaya mo dun sa situation. And iniisip mong mag-invest as long na kaya mo na maibigay yung best mo dun. Kasi yun lang yung way mo para makuha mo kung ano yung gusto mo. Clarify natin ang the Fool. Eight of Swords and Five of Swords. Nakikita ko na you feel trapped dun sa isang situation sa buhay mo. Tinatry mong baguhin naman lahat yon and mag-umpisa uli. Ikaw lang yung makakapag-desisyon kung ano yung mga bagay na magagawa mo para maialis mo yung sarili mo dun sa sitwasyon na nagpapagulo sa isipan mo ngayon. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. At the end naman is, makakaalis ka din dyan as long na malaman mo kung ano yung way at ano talaga yung gusto mong marating sa buhay. Entrepreneur. Self-employment suits your disposition and intentions. Working for yourself allow you to better your co-workers and teammates who remain loyally by your side to ensure your success in all ways. Ang mensahe ng yung gabay na yung mga bagay na dumarating sa buhay mo, tanggapin mo lang yun. Nandiyan ang Diyos Ama, ang gabay mo to help you and guide you. Magdasal ka lang palagi. Ihiling mo sa kanila kung ano yung mga nais mo sa buhay. And kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon na pagsubok, lilipas din yan. Gawin mo lang palagi yung makakaya mo para malagpasan yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo sa buhay. Lahat naman ng pagsubok sa buhay natin is binigay yan dahil may rason. And yung rason na yun, malaki yung magiging
ambag nun sa buhay mo. Malaki yung maitutulong nun para mas ma-improve ka, para yung personality mo mas lalong mag-improve at yung mga pananaw mo sa buhay. Basta isipin mo lang palagi nandiyan ang Diyos Ama sa tabi mo to help you, and magtiwala ka lang sa kakayahan mo at sa Diyos na lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon is makakaya mo. At itong yung reading Cancer, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.